Noon, ang team ng PBA, bayan ng superstars. Di ba? Kung kinakanta, ang lyrics yan, PBA, bayan ng superstars. Nandito ako sa bayan ng superstars. Hoy, handa ka na ba? May laban tayo mamaya. Ayan, so welcome back po dito sa Toy TV Sports. At yun nga, ang topic po natin ngayon is yung part 2 ng ating po pinag-uusapan kahapon or kanina na may pinamagatang PBA, paano masasalba. Ayan, kasi nga, biruin nyo naman nangyayari ngayon sa PBA. Sa isang maliit na stadium or coliseum or whatever, basta nakikita nyo, wala nang masyadong nanonood, At nasabi na nga po natin yung mga dahilan kung bakit nangyari ito sa PBA na pinakamatandang liga, pinakasikat na liga nung araw. Ngayon medyo nagfe-faded na at yun na nga ang sinasabi natin na mga dahilan kung bakit. Ngayon, ang tanong, mabilisan, paano ito maisasalba pa? Ayan, meron po tayong 5 paraan para 5 reasons kung bakit pabagsak na po, hindi pa bumabagsak ng tuloy yan, at 5 reasons kung paano ito may sasalba. Mabilis. Number 1, paano? Ayusin po natin yung streaming platform natin, Marami po ngayon ang gumagamit na ng Facebook, YouTube para pumapanood ng PBA ng libre. Ano pong ibig sabihin yan? Paano pa sila manonood ng live kung pwede naman siyang panoorin very conveniently sa isang tablet, sa isang cellphone. 'Di ba? So dapat po sawatahin natin yung mga ganyan. Kung di man po sila mapanood ng live at least sa free TV, para po makapag-generate ng funds. Alam ko naiisip niyo na rin 'yan, pero 'di ba? Magandang tignan niyo pa rin ulit, Kasi diyan po kumikita ang basketball sa advertise sa free TV, At magkaroon na rin kayo na parang NBA app kung saan doon kayo exclusive na mapapanood, ng ating mga kababayan. Yan po ang una, Number 2, ayaw na nga namin manood tapos panonood pa namin sila. Kasi nga gagawin nila ang 4 pa. Ano ang pang-4? Palaruin po natin ngayon yung mga dating NBA superstars. Anong ginagawa ng ibang mga liga dyan? Liga sa China, sa Taiwan, sa Japan, sa Korea. Nagpapalaro po sila ng mga sikat na NBA stars. Di ba? So, sino po ang mga available na players dyan? Number 1, si Dwight Howard. Nakita niyo naman po ang atensyon na nakuha niya nung siya'y naglaro. Dyan po sa ating Pilipinas team sa Dubai. Yung Strong Athletics Group, di ba? Nakita niyo naman yung sabik ng mga Pilipino na makakita ng talagang legit NBA caliber player na maglalaro sa bansa. How much more kung maglaro yan sa PBA? Para mangyari yan, tanggalin na po yung mga rules na hindi naman nakakatulong sa liga, katulad ng mga height limit. Hindi po nakakatulong yan, tanggalin yan. Di ba? Kung si Manny Pacquiao nga pinalaro nyo sa liga, ano pa kaya ang isang Dwight Howard? Ayan. So yan po. So gumagastos na rin lang yung mga team di ba? So ngayon, sa number 1, kung nagawa nyo yan, makakakuha po kayo ng mga viewer, At di lang po si Howard yan, Baka maging available din si Cousins, At hindi lang po yan. Marami pong mga NBA players ngayon, na hindi nakakasay na naglalaro sa iba't ibang bansa. So why not mag-invest dyan ang mga kupunan at maglaro itong mga import na to dyan, di ba? Yan po, matindi, tataas ang kompetisyon po natin. Number 2, kapansin-pansin na ang mga number 3, kapansin-pansin na ang mga naturalized players hindi po pwedeng maglaro as regular player sa isang liga. Ano po bang rason niyan? Malaki sahod nila or hindi talaga sila allowed kasi nga wala po silang dugong Pilipino. Kung yan po ang rason, well, isipin po natin, naglaro sila sa ilalim ng ating bandila. Bakit naman hindi sila pwede maglaro sa PBA? Kung may rules na sumasaklaw dyan, kung may rules na papahinto sa kanila, tanggalin na rin yung rules na yan. Tanggalin na. Di ba? They represent our flag. So, dapat bigyan natin sila ng privilege na makasama sa ating Premier League, sa ating liga,
tulad ng PBA. Kung katulad po ni Brownlee na naglalaro kung saan, kung nasa PBA na yan, ang dami pong fans ni Brownlee, no? Kung makapaglaro yan ng stationary po dyan sa ating liga, makakapag-draw po ng attention yan. Sila Andre Blatch, no? At yung iba pa po nating mga former naturalized player, di ba? Makakapag-draw po sila ng attention ng mga fans natin, di ba? So yan po ang number 3, no? At ang number 4 naman po, i-attract na po natin, no? Kung maisagawa yung mga yan, i-attract na po natin yung mga players na supposed to be dapat maglaro sa ating liga. Sino po yung mga yan? Katulad po nila Renz Abando, no? Katulad po nila Kobe Paras, di ba? At marami pa pong iba, sila Dwight Ramos. Isipin nyo na lang po, no, kung maglalaro yung mga yan sa liga natin. Nanonood sila sa Japan, sa Korea, no, sa iba't iba pong mga platforms. Sigurado pong manonood na sila sa PBA dahil nga po na-cite natin sa ating nakaraang content na isa nga po sa mga posibleng dahilan kung bakit hindi na po napapanood or hindi na pinapanood ng PBA kasi nga yung mga exciting players, no, na dapat na nasa liga wala po sa bansa natin, no? Wala. Yung iba nga nasa liga pa po ni Pacquiao, di ba? Sila Baltasar at iba pa po mga magagaling na player doon, di ba? So yan po, i-attract natin sila makapasok sa PBA, di ba? At ang panghuli, no, panglima po na paraan, no, para makabalik po ang mga fans, no. Siguraduhin po natin, no, na may sakatuparan nito sa pamamagitan po ng pantay na sahod ng mga player. Ano po ibig sabihin na pantay? Yung competitive na pong mga packages, no. Wag na po tayong alam ko naman na may limit pero spekulasyon ko, no. At marami rin pong nag-iisip ng ganyan, na posible pong hindi yan nasusunod, no. Baka, no, hindi ganyan. Kaya yung ibang player na sikat gustong maglaro sa isang mayamang kupunan, sa isang big time na kupunan dahil baka yung itinaktang limit baka hindi naman nasusunod. Baka lang naman. So ngayon, kung lalaki na po yung ating salary cap dyan, no, kung matutumbasan na natin kahit na paano, no, kahit na yung ipinapasahod sa kanila sa ibang bansa, no, tapatan natin ng konti ng team na yan, no, sa pamamagitan ng pagtataas ng sahod, tawag dito, baka malure natin sila, baka laro na sa PBA. Kasi nga noon ang team ng PBA bayan ng superstars, di ba? Kung kinakanta ang lyrics yan, PBA, bayan ng superstars. Nandito ako sa bayan ng superstars. Hoy, handa ka na ba? May laban tayo mamaya. Biruin mo, yung mga panahon ni Asi, yung mga commercial yan mismo, di ba? Hanggang ngayon, tumatak yan sa utak ng mga basketball fans. So, yan po ang paraan, no, nating yan po ang paraan kung paano po natin maisalba itong PBA na ito, no. Ayoko na pong pag-usapan yung mga na yan, yung mga given na ilang beses na tinakil yan, yung mga lopsided team, mga farm teams, no. Kalimutan na natin yan. Siguro naman alam na ng PBA ang gagawin kung sakaling ang tawag dito, kung ginagawa na nila ng paraan yan, baka sakaling maplansya na yan. So yan 5 na po yan ang nakikita ko magsasalba sa liga bago pa po tuluyang manawa ang mga PBA fans. Nakita nyo naman, pagkagilas ang pinag-uusapan, alive na alive po ang mga Pilipino. Dito lang po sa ating maliit na channel, tignan nyo po ang topic natin. Napakadami ang nanonood, no? Napakadaming nanonood. Umaabot po tayo ng 1,000, no, tuwing gilas. Ibig sabihin, marami po mga Pilipino ang gustong subaybayan ng Filipino basketball, no. Ayan. Malay nyo si Kai maglaro na rin. Biruin nyo kung maglaro si Kai sa PBA. Di marami na pong manonood. Tapos, yun na nga, regulated na po. May streaming platform na kayo. No, meron kayong magandang RTV na panonoran. Di katulad nung araw na delayed.
di ba? Yung talagang focus sa live games ng PBA. Katulad ng dati. Sa tingin ko po, no? Kung may streaming platform naman po, siguro kahit mura lang yan, di ba? Basta lang siguraduhin na ma-secure yung yung financial ng mga kupunan, di ba? So yun lamang po, no, sa tingin kong makakasalba po ng ligang PBA, no. So kayo po, ano po sa tingin nyo, no? Mag-comment lang po kayo yan sa baba. At bago po magwakas ang content na ito, tayo po yung papasalamat sa ating pong subscriber dyan sa Singapore, si Dodong Nero. Kamusta kayo dyan? At yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video content dito lamang, no, sa Doy TV Sports. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.